Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, ano ang mga negosyong hindi natin may scale up sa level 2 business model? At ang example ko sa inyo, ang una kong negosyo, sari-sari store na negosyo. Bakit sari-sari store? Eto, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ, sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Bakit hindi may scale up sa level 2 business model yung sari-sari store? Hindi natin yan ma-applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Ano yung mga yan? Napaliwanag ko na sa mga nauna kong video. Panoorin nyo na lang. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Quezon City po yan mga kanegosyo. After ko graduate mga kanegosyo ng college, nag-work din ako as a sales. Pero napagdesisyonan ko kasi na pumasok sa mundo ng pagninegosyo habang bata pa ako at wala pa akong mga responsibilidad. Hindi masama yung nagtatrabaho dahil nagpapakain yan sa pamilya natin, nagbibigay ng pagkain, nakapag-provide yan. Ako, desisyon ko lang talaga yon. And then, taga Cavite kasi ako, nag-aral ako sa Manila, nagbo-boarding house lang ako doon. At yung boarding house ko malapit lang din sa school. So nung nagtrabaho ako, hindi na rin ako umalis malapit sa school. Hindi na rin ako umalis sa boarding house ko, malapit sa school. So naitayo ko rin yung sari-sari store ko malapit din sa school. Nagkataon ang community pinaglilingkuran ko, mga college student na nag-aaral din sa alma mater ko. Excuse. At nagkataon, may pera tong mga to, mga kanegosyo. Pang-anim akong sari-sari store na nakapalibot sa TIP, mga kanegosyo. Sa sari-sari store, normally pare-pareho lang ang tinda namin. Kung ano meron sa akin, meron din sa kabila. Kung ano yung meron kabila, meron din doon. Pero magkakaiba kami ng service. At alam ko naman yung mga presyohan ng ibang, yung limang nagsasari-sari store din. Pero ako yung pinakamahal magbenta sa amin. Pero malupit yung serbisyo ko. Naging tambayan kasi ng mga college student yung sari-sari store ko, mga kanegosyo. So, sila talaga yung community pinaglilingkuran ko na kahit mas mahal sa akin ng piso, 5 piso, alam naman nila yun eh. Hindi ko naman tinatago yung presyo ko. Pero sa akin pa rin sila bumibili kasi yung service ko yung malupit at alam ko yung community ko merong pera. Pero nagsisimula pa lang ako magnegosyo, hindi ko pa alam yung mga community ng mayaman, hindi natin ma-scale up yung sari-sari store sa level 2 business model na pag ang sari-sari store lumaki magiging grocery store, kalokohan po yan. Dahil magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store. Ang sari-sari store pag lumaki, sari-sari store pa rin yan. Hindi ko pa alam yung mga focus in one. At eventually mga kanegosyo, nung pandemic, halos lahat kasi ng nakapaligid na negosyo sa school, kasi almost 2 years din na online class yung mga school, isa na ako sa mga nalugi. Pero naitawid ko pang until 2021 yung sari-sari store ko. Pero napagdesisyonan ko na i-close ko na talaga. Kasi talagang ang tagal bumalik ng face-to-face class nun. So anyway, bakit hindi natin mai-scale up sa level 2 business model ng sari-sari store, mga kanegosyo? Sa sari-sari store kasi, hindi ikaw yung may-ari ng product. Reseller ka lang diyan habang buhay. Hindi ikaw yung may-ari ng Marlboro, hindi ikaw yung may-ari ng mga tinitinda mong Mountain Dew, hindi ikaw yung may-ari ng mga tinitinda mong chicheria, tinitinda mong candy, tinitinda mong mga pansit canton. Hindi ikaw yung, ibig ko sabihin yung may-ari, ikaw yung nag-create. Ikaw yung gumawa, ikaw yung nag-create, sa'yo yung brand. Ayun yung ibig kong sabihin sa may-ari Hindi sa'yo yung produkto, reseller ka lang. Reseller ka lang ng Marlboro, reseller ka lang ng pansit canton. Yes, kumita ako dyan ng ilang taon kasi kaya lagi kong kinukwento sa inyo yung sari-sari store
Kasi yan yung matagal na taon kong negosyo. At ayan din yung mga natutunan ko sa pagsasari-sari store. At laging nagsasabi yung mga matatanda na bumibili sa akin, pag-igihan mo lang utoy, kasi yung sari-sari store mo kapag lumaki, magiging grocery store yan. Yung pagbaguhan ka sa negosyo, naniniwala ka sa mga ganong kasabihan, hindi totoo na ang sari-sari store kapag lumaki, magiging grocery store. Kalokohan yan mga kanegosyo. Bakit? Dahil magkaiba sila ng business model. Platform business model ang ginagamit ng grocery store. Ang sari-sari store naman, papaliwanag ko, sari-sari store, mamimili ka ng grocery mo, paninda. Pag naibenta mo yon, kikita ka. Tama? Ang grocery store, mga kanegosyo, babagsakan muna sila ng supplier, ng mga produkto, at kapag naibenta nila yung mga produktong binagsak ni supplier, hindi pa nila babayaran yun. Babayaran pa nila sa loob ng 3 to 4 months. Pag mga malalaking grocery store tulad ng Pure Gold, ang binibigay pa nga ng supplier 5 to 6 months bago sila bayaran. So, ibig sabihin, yung cash na sa may-ari ng grocery store, na pwede pa niyang gamitin sa ibang pagpapaikot ng pera. Pwede niyang gamitin pambayad ng bills, empleyado, pambayad ng renta, pambayad ng mga electricity, at ng iba pa. O kaya kung mabilis na pagpapaikot ng pera, yung mabilis na transaction, nakikita ka agad na hindi aabutin ng 3 buwan. Para tong mga kanegosyo, para kang umutang sa bangko. Sa grocery store to para kang umutang sa bangko na ng pera pero walang interest. Ganon gumagana yung cash flow system ng grocery store, mga kanegosyo. Kaya ang grocery store habang tumatagal, lumalaki lalo. Palaki ng palaki. Kasi cash flow gaming yung grocery store. Yung cash na sa may-ari ng grocery store. Ganyan yung pinagkaibahan ng sari-sari store at grocery store, mga kanegosyo. Kaya kung mag-iisip ka ng sisimulang negosyo, okay lang kung magsari-sari store ka for experience, pero kung nag-iisip ka na i-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, nagsasayang ka lang ng panahon. Mag-isip ka na lang kung ano yung negosyong kaya mong i-create. Ikaw yung may-ari ng produkto, ikaw yung nagtahi, halimbawa, ikaw yung gumawa ng salamin, ikaw yung nag-compose ng kanta, ikaw yung gumawa or nagluto ng recipe. Focus in one, hanapin yung market ng mayaman, i-scale up yung negosyo natin, brandingan mo, lagyan mo ng sistema. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Makapansin nyo naman, karamihan ng kumikita ngayon, puro nasa original content at nasa social media. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka na rin, mga kanegosyo. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin, mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.